mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo, ikaw na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man, at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga rin sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao. Maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo rin ho'y napapakinggan at napapanood rin po sa amin po mga platforms na Facebook at YouTube channel po ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa ating kapartner po na Channel 185 sa Signal TV na GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si FCD Ferrer, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Guillena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at yung mga kasama rin natin sa Bukawe Transmitter Site. Sa punto naman pong ito'y nais nating pasalamatan kayo na aming pong mga kaagapay sa inyong pong patuloy na pakikipag-partner sa amin sa Ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong mga suporta ay mahigit na 7 dekada na po na naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po natin ay maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye, okay? Para speaking of detalye, bago tayo tumuloy sa ating programa ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 17 verse 22. Ang sabi ho, ang pagiging masiyahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Kayo po ay aming inaanyahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, lalo na ano po yung mga may kinalaman siyempre sa batas, ay kayo inaanyahan namin na padala po yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. O sa ating pong pagbabalik, magpupusan tayo ngayon para break, pero pagbalik natin ay tutungo na tayo kaagad sa ating punto per punto segment kung saan pangungunahan tayo ng ating magaling na abogadong Attorney Jeremiah doon sa ating mga batas sa pag-uusapan. Kaya pag kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph.
pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po'y nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at ngayong umaga dito sa ating punto per punto sa segment meron tayong pag-uusapan na napakahalaga na naman lalo na sa mga nagbabalak na sila ay magtayo ng kanilang negosyo at ng kanilang kanilang pagkakakitaan din naman So ano ba tong mga batas na may kinalaman dito? I understand this has been, di ba, parang part ng pet project mo nung ikaw ay nandun pa sa ARPA. Opo, ito po'y napakahalaga para sa atin dahil pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagre-rehistro ng iyong negosyo, no? And we will be talking about particularly ang Joint Memorandum Circular na inisyu po, JMC number 010 of 2021 po na pinirmahan ng Anti-Red Tape Authority, ng DTI, DILG at ng DICT para magbigay ng guidelines o guidance sa mga nagnanais na magbukas ng kanilang mga negosyo sa kanilang mga local governments. No, attorney, mahalaga to kasi malaki man, maliit man ang negosyo, dapat ito ay nirerehistro. Pero ang tanong ba, paano naman yung mga business na gusto kong mag-business? Pahihirapan pa ako kasi napakahirap na gawa ng registration dahil ang dami-daming requirements. Requirements, no? Kaya nga ang mga ahensya na ito, no, na kung saan ako'y kabilang din dati, ay naglabas tayo ng guidelines para sa mga local government units, no? Na ang objective talaga na to is para magabayan ang mga local government units at ang kanilang mga ahensya at opisina na related sa pagre-regulate ng business climate na mag-comply sa requirements ng tinatawag na Ease of Doing Business na batas o yung RA 11032 at yung kanyang implementing rules and regulation concerning sa business permit at mga related clearance at i-promote din ang mas mabilis at mas madaling pagre-rehistro ng mga negosyo sa kanilang mga LGU at ang pagsasama-sama, pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mag-usap-usap sila para hindi mahirapan naman ang ating mga taong bayan. Alam mo, totoo yan. Kaya alam mo, tuloy mga ibang kababayan natin, imbis na, di ba, ma-encourage sila na mag-umpisa ng mga businesses na ito, medyo nadi-discourage sila. Kasi sabi, ang dami-dami naman yung gagawin, ang dami-dami yung pupuntahan. So, napakagandang malaman natin ito ngayon. Tama po. Kasi na inilagay rin yan sa ating local government code na ang mga mayors at ang mga local government offices ay may karapatan silang i-regulate naman ang mga transaksyon na nangyayari sa loob ng kanilang mga lugar. Ano po? So, napakadami po, pati po ang sanggunian, ang mga konseho ay meron din silang mga ginagawa para siguraduhin na maayos at ligtas ang mga pagnenegosyo doon. Kuminsan lamang, attorney, katulad ng mga experience na marami sa atin, minsan sumusobra ata. Oo nga. At mas napapahirapan. Tama ka doon. Yung pang minsan, hindi mo naman maalis. Zealous lang. Kaya lang minsan, to the point naman na medyo hindi na tayo friendly doon sa mga nagre-register ng kanilang mga businesses. Kaya nagkakaroon naman ng mga best practices throughout the years na kung saan nagkakakopyahan, nagkakaalaman at natututunan naman natin kung ano yung mga best practices at kinokopya naman ng iba't ibang mga LGUs talaga.
kung anong mahalaga. So yun ang intention na itong Joint Memorandum Circular at Mhm. para ma-automate na rin at ma-create yung tinatawag na business one-stop shop. Anyway, so siguro, ang unang tanong muna, sino ba yung mga dapat? Ayun. Sino ba mga Mm. dapat nagre-register sa kanilang mga negosyo, no? Si Aling Bebang ba na kapitbahay natin na nagbibenta ng bopis diyan sa kanto, kinakailangan siya may nag-register. O ikaw na nagtatrabaho sa loob ng bahay mo, di ba? Mm-mm. Nag-online selling ka. All of those things, minsan tinatanong natin kung sino ba ang mga dapat ay kasama at dapat nagre-rehistro at ano ang mga rinirehistro nila, okay? So una, yun sa tanong na persons in establishment that is required to have a business permit, ano? So, ang sabi ho dito sa 6.1 ng Joint Memorandum Circular, a business permit is issued for the purpose of regulating any business or undertaking within the jurisdiction of the local government unit, which is essentially an exercise of the police power of the state within the contemplation of the General Welfare Clause of the Local Government Code. Ibig sabihin, wag naman masyado tayo magalit sa mga LGU, sa mga mayor Oo. natin. Mm-mm. Dahil kasama ho yan sa kanila pong function. Ano po? Na according to the police power of the state to promote general welfare, na siguraduhin po na ang lahat ng mga negosyo na nangyayari at undertaking sa loob ho ng kanilang jurisdiction ay ito po ay ligtas at para sa kapakinabangan ng mga taong bayan na kanilang kinasasakupan. Yes. So, it shall be required by the LGU from the following. Sinasabi daw, ang business permit ay kinakailangan sa mga sumusunod. Ayan pakinggan niyo po. An individual, partnership, corporation, or cooperative regularly engaged in the trade of or commercial activity as a means of livelihood or with a view to profit in the city or municipality. Ayan malinaw ba? Ikaw ay individual ka man, ikaw man ay corporation o partnership or kooperatiba na ikaw ay nagninegosyo, no? Para sa iyong ikabubuhay at para ikay kumita sa loob mismo noong city at municipality. Yung tinatawag ito yung regularly engaged. Sabihin, may pwesto ka, nandoon ka talaga sa lugar, nagbebenta ka dyan ng pagkain, malaki man o maliit, ay kinakailangan ikaw ay mabigyan na ang tinatawag na permiso o permit ng LGU. Kasi nga naman, ang siniserbisyohan mo rin ay yung mga taong bayan sa loob ng kanilang mga municipality. Sasakupan. Yes, no? Sino pa? Any persons legally authorized to practice their professions. Yan, katulad namin attorney. Yes. Oo. Professionals and maintain or operate a clinic or an office exclusively for the exercise of their profession at no cost from the concerned LGU during the registration of a office or clinic and renewal thereof subject to the duly enacted local ordinance. Ibig sabihin, hindi ka naman negosyante, ibig sabihin hindi ka nagbebenta ng produkto o yung goods at hindi ka rin nagbebenta naman ng tinatawag mo na nagtitrade, no? Nakikipagpalitan. Pero ikaw ay nagbebenta ng iyong serbisyo bilang isang professional. Sino po ba ang professional? Ito yung mga lisensyadong mga tao na either may lisensya sila sa PRC, yan, no? Philippine Professional Regulatory Commission, no? Or doon sa aming pinagrehistohan ni Attorney Chona ang Supreme Court, no? Yung sa IDC, no? Yes. Sila ay either mga professionals ang tawag dito na nagme-maintain ng kanilang mga opisina sa loob ho ng mga local government. So tandaan niyo po yan, yung mga regularly na meron po silang negosyo. Sino naman ho ang mga exempted? Ayan, sa securing ng business permit sa local government units. Ano po? So, the business permit shall not be required from, number one, professionals who in the practice of their professions have paid their professional taxes in the provinces, city, or lone municipality within Metro Manila where he or she practices her profession. However, as stipulated by another JMC, the professional who maintains an office or clinic for his professional shall be issued a business permit. So, kung wala ka namang opisina, kaya pala yun. Hindi ka naman nagme-maintain ng
office doon mismo sa lugar ng LGU at ikaw isang doktor lamang na hindi ka naman maintain ng clinic mo o ikaw ay broker na wala ka namang opisina doon, meron ka lang tinatawag na professional taxes na binayaran. Hindi ka pala kailangan mag-register din ng iyong business permit. Ha? O para dun, marami kasi yan, attorney, Oo. no? Marami tayong professionals na hindi naman, lalo na ngayon, di ba? Dahil may mga Oo, online diba? na eh. Online na, bakit naman na, Oo. di ba? O, Wala minsan, nang physical office. oo, sa coffee shop na lang, doon na lang sila nag-uusap. Pero pwede ka Yeah. pa rin mag-register yung mga yun, ng professional taxes nila. Mm-mm. Pero hindi yung opisina. No? Pangalawa, sino pa? Individuals or those registered in the SEC as a one-person corporation who Yes. provides personal services that does not fall under the exercise of a profession. Ibig sabihin, yung mga may one-person corporation. Meron na pala kasi ngayong batas Oo. doon sa Revised Corporation Code. Mm. Pwede ka na magtayo ng iyong korporasyon. Kahit iisang tao ka na lang. Dati kailangan 5 Oo. o pataas, no? Ngayon kahit iisa ka na lamang, pwede ka nang mag-register ng iyong negosyo at ng iyong korporasyon sa SEC. At ang sabi dito, kung ikaw ay one-person corporation at hindi ka naman nagpa-practice ng profession, hindi ka doktor, abogado, engineer, ay hindi ka na kailangan register ng business permit, maliban na lamang kung kukuha ka ng space o kukuha ka ng opisina. Yes. Pero kung OPC ka lang, ay hindi mo na kailangan at wala ka namang opisina doon sa lugar, hindi mo kailangan kumuha ng business permit. At sino pa? Service contractors providing temporary or outsourced services outside the LGU where it registered its principal office or branch. Napakahalaga na to. Yung mga work from home Oh, yan. na ang kliyente nila nasa abroad, nasa ibang mga city, doon lang sila nagtatrabaho. Yung service contractor lang, no, na, sige 6 months ikaw ang maging transcriptionist ko. O ikaw 5 months, ikaw ang magiging legal secretary ko. Mga kliyente mo naman ay nasa ibang bansa o nasa ibang mga lugar ng Pilipinas. Hindi ka na daw required na ikaw ay mag-rehistro ng iyong business sa LGU. Okay? Pero does it mean, attorney, na hindi na kailangan magbayad ng tax? Ang sagot po dyan, lahat po tayo kinakailangan na nagpa-file po ng ating income tax return para sabihin natin kung magkano man ang iyong kinita from all sources. So, hindi ho totoo yung sinabi, kung hindi ka rehistrado, hindi ka magbabayad ng buwis sa gobyerno. Hindi ho talaga. And, lastly, yung mga rehistrado sa BMB o yung barangay, tawag dito yung mini business enterprise. Ayan, no? Yung mga medium at mini business enterprises, yung mga maliliit na negosyo lamang, merong batas dyan na RA 10644 para naman tumulong na hindi na mapahirapan yung mga maliliit na mga negosyante natin. Nagtitinda ng fishball, banana Q, o ano man yan, paparisto ka na lang sa iyong barangay. Okay? So, yan ang mga kailangan mo kumuha at mga tao na hindi na kinakailangan kumuha. Ang maganda dito, attorney, doon ngayon sa mga kailangan kumuha ng business permit at mag-apply, sila ay meron ng matatagpuan na business one-stop shops sa kanilang mga LGU. Ayan. Kasi sa lahat ng mga local government units, according dun sa batas ng EODB law, ay kinakailangan sila lahat ay meron ng business one-stop shop na nandoon na lahat ang mga opisina ng local government units na kinakailangan malapitan at higit pa riyan ay nire-require sila na magkaroon ng unified application form. Yan. Ibig sabihin, iisang application form na lang ang isasubmit mo one time sa lahat ng mga ahensya, sa lahat ng mga opisina sa loob ng LGU at local government unit. At sino-sino ba tong mga opisina na ito na normally iniikot pa ni Juan de la Cruz, no? Nandyan siyempre yung BPLO, Business Permitting Licensing Office. Nandyan siya pumupunta sa yung tinatawag na City Planning Office para sa location plan.
Yes. sa Bureau of Fire Protection, yun sa mga bumbero, para naman sa Fire Safety Inspection Clearance and Occupancy, Importante yan. at doon naman sa City Health Office, para naman sa iyong health sanitation clearance, at pinaka inaantabayanan is yung City Treasury, dahil doon ka naman magbabayad ng iyong business permit. Pero dahil nga dito sa tinatawag na one-stop shop at yung unified application form ay iisa na lamang form para sa kanilang lahat ang iyong pipirmahan, at one time mo na lang itong sasubmit kasama ang mga requirements mo dyan. Okay? Yes. So, normally, ikaw ay hinihingan siyempre ng registration mo sa DTI or sa SEC para makapagsimula. At pag ikaw ngayon ay nakapag-rehistro na sa iyong LGU, ay maaari ka na rin tumungo sa ibang mga opisina, kung may empleyado ka, si SSS Philath Pag-ibig, o kaya naman sa BIR para naman sa iyong resibo na tinatawag. Ano? Pero tingnan nyo na rin po ang online systems na create po na ngayon ng ating gobyerno, na kung saan naroon na po yung Central Business Portal. Check nyo po yan, dahil doon naman pinagkabit-kabit na rin po ang SEC, BIR, SSS, Philath at Pag-ibig, at yung inyo pong ilang sa mga piling local government units. Okay? So yan po yan, ang tinatawag natin na guidelines for the application ng iyong business permit sa mga local government units, ang Joint Memorandum Circular 01, Series of 2020 po. I hope makatulong po sa atin, at sa mga taong gusto magnegosyo, let us do everything for the Lord and in service talaga ng ating Panginoon at sa ating mga kasamahan at mga taong bayan. Amen. Ayan. So, napaka-importante pong matake note natin yan, ha? Para po naman sa kapakanan din po natin yan, maisaayos po ang pagninegosyo, ang pagbibigay ng serbisyo. Kaya po, bagamat meron tayong mga dapat na sundin ng mga requirements, ika nga, magandang unawain na natin at sundin ang batas. Hindi po, di ba? Para din sa ating kapakanan po yan. Tama. Kaya nga, sa pagbabalik naman natin, mga kaagapay, ay abangan po naman natin ang ating segment na Akala at Panukala, para pakinggan naman natin ang ating pinakamamahal na Attorney Chona sa isa pang napapanahon at mahalagang panukalang batas. Kaya wag ho kayong aalis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus, at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ngayon ay dadako na tayo sa ating paboritong segment na Akala at Panukala, na pangungunahan ng ating pinakamamahal na Attorney Chona. Attorney,
Ano Oo. ba ang ating panukalang batas ngayon? Ayan. Oo, meron tayong nakita na isa rin napapanahon, ano, kasi syempre, eto na, mga graduation season na tayo, no? Kung kaya't merong isang panukalang batas for graduating students. Ayan. Mm. So ito, ang Senate Bill 2228. Ang sabi rito, ang title muna tayo, ano, an act requiring all graduating senior high school and college students to plant 2 trees, dalawa ha, na puno each as a civic duty for environment protection and preservation. Oh, so mixed reaction yan for sure, ano, sa ating mga listeners, no? So sabi, syempre may iba magsasabi, oh, dapat talaga pinagtutuunan natin ng pansin yan, lalo na nagbabahaan, di ba, pag ganitong tag-ulan. Aba, kailangan natin ang mga puno, ang mga halaman para po mapigil, ano, yung pagdaloy ng mga tubig na nanggagaling pa nga din sa kabundukan, ano, kaya nagpapabaha dito sa atin. Of course, iba pang usapan yung mga drainage, ano, at yung basura, iba pang usapan yan. But dito sa ating panukalang batas, ang sabi ng author, ano, ay ang ating daw konstitusyon ay kumikilala sa fundamental roles that both the youth and environment play in the nation's present and future. Kaya it outlines the youth's crucial role in nation building and their holistic development alongside the state's commitment to secure a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. So, to fulfill this constitutional mandate, ang sabi ng panukalang batas, this requires all graduating senior high school and college students to plant 2 trees each. O tigda dalawa yan, as a civic duty. This promotes a unique synergy between these two core constitutional mandates by involving the youth, mga kabataan nga naman ang magtatanim, ang ating, ito sinasabi natin, hinaharap ng ating bansa, ang ating kinabukasan, ano, intangible efforts towards environmental conservation. Ayan, talagang for environmental conservation naman talaga tayo. With an estimated 2 million students graduating from senior high school and college annually, the act could potentially add about 4 million trees to our forest cover each year. Of course, bagay, ano pa naman yun, seedlings pa lang naman yun, ano, and ano, it takes 5 to 10 years bago talagang maging full-grown trees, ano, pero at least, you plant the seeds nga naman, ano, and it is very important. So sabi pa rito, fostering an environment-conscious mindset in our young citizens while significantly contributing to reforestation. Our forests, integral to the country's ecological balance, are experiencing a decline at an alarming rate. With the Forest Management Bureau reporting, take note, ito, no, attorney, sabi, annual loss of approximately 47,000 hectares. Sabi, no? Diba? These forests shield us from natural disasters, ensure our water and food security, shelter diverse ecosystems, and preserve our rich indigenous traditions. It is therefore a matter of urgency that we restore our forests cover, not just for environmental integrity, but for our survival and sustainability. So we are now undergoing the UN Decade of Ecological Restoration. So meron palang ganung pulisiya, no, ang United Nations. This legislation, itong panukalang batas daw, will serve as a significant step in our battle against climate change and our pursuit of sustainable development. It nurtures in our youth a sense of responsibility, encouraging their active involvement in crucial environmental and sustainable initiatives. So, this is very important, ano? Kaya maikli lang itong panukalang batas, pero ang kanyang short title ay Graduating Students for Reforestation Act of 2023. So gagawin, attorney, according to Section 3, na yung tree planting magiging mandatory requisite for graduation. Yeah. So, Okay.
I mean, di ba, parang isipin natin, naku, ang dami naman requirements for graduation, ano, but, you're doing this for your country, di ba, na tayo ay tumutulong para magkaroon ng isang malago at mayabong na, na kagubatan. At hindi lang kagubatan, kasi meron din namang mga nagpa-plant na rin naman ng mga halaman dito sa Metro Manila, di ba, at mga urban cities. So, sabi rito, yan, shall be required na ang graduating students from senior high and college to plant yun nga 2 trees as a mandatory prerequisite for graduation. The tree planting activity shall be the first act of public service as they enter the country's labor force. So, ang location daw, attorney, sabi sa Section 4, the trees to be planted shall be located in suitable lands and areas as determined by the DENR. Oo naman, sila ang nakakaalam ng mga lugar na yan. And local government units in coordination with schools, state colleges, and universities. Ngayon, ang preference, may preference pa sa indigenous species. Yung species of trees. So, hindi basta trees, ang itatanim. It has to be planted and should be appropriate to the location, climate, and topography of the area with reference or preference for the planting of indigenous species. So, yan, siyempre, i-define naman yan, kung ano yan, indigenous species na yan. Ngayon, yung provision for seedlings, ayan, kasi sabihin mo, okay, magtatanim. Saan manggagaling yung mga buto, no? So, sabi rito sa Section 7, the Community Environment and Natural Resources Office or CENRO of the DENR and DA in partnership with LGUs throughout the Philippines shall maintain a seedling bank and will serve as a ready source of seedlings to be provided to the graduating students. So, ayan ang mga, ang pinapanukala, para sa ating mga graduating students. So, anong thoughts mo, attorney? Ganda kasi yung tinanim mo, as you approach and move along in life, habang ikaw magkapamilya, mababalikan mo yung puno na iyong itinanim. So Yes. it's I think it's It's a worthy endeavor, di ba? Oo. Kapaki-pakinabang. Kaya welcome sa atin to, no? Oo. Itong kanukalang batas din na ito at nawa po wag nating makita na additional requirement na lang, burdensome to, no? Kundi sino pa po magmamalasakit sa ating bansa, kundi tayo rin naman. At magandang bata pa lamang itong ating mga estudyante, mabigay na sa kanila, no, yung kanilang civic duty to look after our environment, diba? To look after our surroundings, yung ating future, lalo na yung future kasi para sa inyo na yan, diba? Sa inyong mga kabataan. So, right. maganda na nabigyan din nga ito ng pansin at huwag maging kaisipan na kabigatan, no, sa atin, burden. Saka lang, one time lang naman yan. So, hindi naman it's not like every week. No? Oo. Ito ay contribution mo. Contribution. No? Sa ating komunidad at sa ating bansa. So, yan ang ating Senate Bill 2228, at na may short title na Graduating Students for Reforestation Act of 2023. Ayan, so tayo po ay magbe-break lang sandali. Pero sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ang mga katanungan na ipinadala sa atin. Kaya huwag po kayo maglilipat ng istasyon, kami magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Simula ngayong Mayo, ang FEBC Philippines Office ay may bago ng lokasyon. Mula sa Antel Global Corporate Center Building, ang ating bagong tanggapan ay matatagpuan na sa 38th floor, 1 Corporate Center, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Para sa inyong mga katanungan, narito ang bagong telephone number ng FEBC, 8654-0859. O mag-email sa info@febc.ph.
Salamat sa inyong suporta sa FEBC Philippines. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at tayo po'y narito na sa Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin po ang inyo pong mga katanungan. Okay? Ayan, so para sa ating unang katanungan, pakinggan natin ang ating listener. May tanong po ang close friend ko tungkol sa dapat nilang manahin sa lote na pag-aari ng father niya. Ang lote daw po ay naipalipat ng asawa ng kapatid ng yumaong father nila na di po nila nalalaman. Nakakuha daw po sila sa Registry of Deeds. Paano daw po nila mahahabol ang dapat maging bahagi nila sa lote na kinamatayan na po ng tiyahin nila? Okay, ayan. So, dun sa kanyang katanungan, attorney, medyo maraming bagay pa tayong gustong linawin. Hindi po namin kaagad-agad masasabi kung ano ang inyong habol, ano ang katayuan nitong inyong close friend doon sa sitwasyon na kinakaharap with regard to the property. No? Kasi po unang-una, gusto namin malaman ni attorney, doon po sa titulo ng lupa na pinag-uusapan natin, sino po ang nakalagay doong mga pangalan? Tama. Po ba? Kasi yun na nagde-determine no? Kung sino talaga ang owner. Tsaka kung ito ay sinabi na ipalipat sa pangalan ng asawa ng kapatid, yung sister-in-law, paano mo inilipat yan? Yan po ba ay through a deed of sale? Yan po ba ay dinonate? O kung meron hong nagkaroon ng problema katulad ng falsification, ay kailangan ho ninyong ma-establish yan sa pamamagitan ng pagkuha ng dokumento sa Register of Deeds. Yes. Yung RD po ay meron ho silang records para makita po ninyo kung meron bang illegal na ginawa at malaman din ho ninyo kung papaano po ang karampatang steps na pwede ho ninyong magawa para protektahan naman ang inyong pong karapatan at interes. Kasi po, lahat po ng may kinalaman sa property, kinakailangan po kasi mayroong dokumento. Nabanggit na rin po namin ni attorney ng mga nakakaraan na ang paraan ng pagsasalin ng isang immovable property o real property katulad ng lupa sa pamamagitan po ng mga dokumento. Kaya kung ma-research na po ninyo yan po ay sa Register of Deeds kung nasaan po yung property na pinag-uusapan natin. Doon po sa Register of Deeds na yon. Pwede po kayo maghingi ng mga dokumento na may kinalaman po dyan sa property na yan. Para makita po at matrace ano ba ang naging history. History. Pwede yan. Kahit yung nakailang salin, pwede nang i-trace back yan. Basta i-request nyo lang po. Yan. So pakinggan naman natin isa pang katanungan mula sa ating listener. Ako po ay lumalapit po sa inyo para magtanong at maliwanagan po sa case ng kapatid ko po. Siya po ay public school teacher at nagpa-transfer sa province po noong April. Ngayon po ay wala po siyang natanggap na clothing allowance at mid-year bonus. Ang tanong ko po, attorney, saan po kaya dapat siya makatanggap ng clothing at mid-year bonus kung na-transfer na po siya sa probinsya noong April? Kung sa school division's office na pinag-transferan po niya o sa dati niya po? Pwede po ba din na mapuntahan ang dati niyang SDO para matanong if bakit hindi po siya nabigyan? Maraming salamat po sa inyong pagtugon, attorney. Yan. Isa naman siyang guro at nagkaroon ng transfer mula sa isang lugar patungo sa probinsya. Doon na siya ngayon naglilingkod bilang isang teacher noong April at wala siyang natanggap na allowance at mid-year bonus. Ngayon, ang tinatanong niya,
saan ba siya dapat makatanggap nitong clothing allowance at nitong kanyang mid-year bonus, ano? Dito ba sa kung saan siya unang na-assign o doon na sa probinsya kung nasaan siya ngayon? Pwede rin ba daw na mapuntahan ng dati niyang SDO para na lang matanong, ano? At bakit hindi pa siya nabibigyan? Tama po yun. Dapat po, kaya lang gawin yung formal, ano? Attorney, isang written na letter na papadala po ninyo doon sa dating SDO at inquire kung ano po ang status ng inyong clothing allowance at mid-year bonus. Kasi po, in so far as the records is concerned, di ba, maaring ang allocation nandoon pa sa dati, no? Yeah. Nakabilang pa yung pangalan po doon sa una niyang assignment na eskwelahan bago dito sa provincial assignment. Na alam naman natin, medyo it takes a little while bago po ipasa yung mga requirements, mga papel, no, doon sa kanyang transfer na yun. So wala pong masama na mabuti ko yun na magtanong, gawin lamang formal through a written letter po sent to the SDO. Yeah, tsaka checkin nyo rin po, no, katulad ng sinabi ni attorney, inquire nyo rin po, kasi baka ho yung probinsyang nailipatan ay, baka ho kasi yung benepisyo na hinihingi ninyo o ini-expect ay isang benepisyo na ibinibigay ng probinsya. Kasi may mga ganun, attorney, no? Yung from the local government, province, nagbibigay sila ng additional nilang mga bagay at benepisyo sa kanilang mga guro doon sa kanilang lokalidad. Baka naman nung lumipat, walang ganung klaseng benepisyo binibigay yung probinsya sa kabila. Pero kung ito po ay standard na ibinibigay po sa lahat ng public school teachers, ay kinakailangan hong makatanggap siya, no? At ang iniisip nga ho namin ni attorney kanina ay baka naman na under process pa kasi siya ay lumipat, inaayos pa yung documentation. Pero kung ganun lang ho ang problema, ay makukuha naman niya yung naipon na kailangan makuha niyang benepisyo po. Ano po? At i-check na lang ho ninyo sa inyo pong SDO po yan. Kung ano ho yes, oo nga. Ayan, so bigyan naman natin sa pangkatanungan. Sabi niya, matagal po kaming tagapakinig ng DZAS at sa programa ninyong Tabas ng Batas. Ayan, maraming salamat po. Ang tanong niya ay tungkol sa right of way. Pinaghati-hati sa aming magkakapatid ang lupa ng parents namin. Ito pong share namin ng kapatid ko sa kasalukuyan ay walang right of way. Merong isang lote na nakaharang sa share namin bago po yung main road. Kinausap na namin yung may-ari. Nabibili kami sa dulo ng lupa niya para magkaroon kami ng daan. Pero ayaw talagang pumayag. 2 beses na po kaming lumapit at nagmakaaway, bigyan kami ng right of way at babayaran naman namin. Pero hindi po talaga pumayag. So, ako po ay lumalapit at nais na humingi ng payo sa inyo kung paano po kami magkakaroon ng right of way. Ayan. So maganda na naman at meron sinasabi ang batas sa tungkol riyan, ano? Kung kapag kayo ay nandoon sa parte ng isang property na wala naman kayong madadaanan, talaga po naman may provision ng batas na pwede kayong humingi doon sa mga karatig na lupa ninyo pag na mga nagmamay-ari para kayo bigyan ng right of way subject to, of course, compensation, ano? Pero dito, attorney, ayaw daw. Talagang pumayag, kinakausap na nila. So ano ang pwedeng next step naman nila kung ganitong ayaw na pagbigyan ng kanilang kahilingan? Well, actually ho, sa totoo naman, meron ho tayo kasi mga tinatawag na easement. Ano po? Yung tinatawag na right of easement na kung saan ito po ay karapatan ng isang tao nagmamay-ari ng property kung lalo na ito ay isang immovable property na papayagan o hindi ho, ibig sabihin, they would allow the servant or the dominant estate na gamitin ho, no, ang kanila pong property bilang daanan at kung saan ito po ay wala na hong ibang madaanan. No? Tinatawag ho ninyong right of way, ito po isang klase ng easement na kung saan po ay binibigay sa mga may-ari ng lupa na kung saan kinakailangan dumaan sa lupa ng iba. No, yung dinadaan ng lupa ng iba yung tinatawag na servient estate po, no. Yes. Na kung saan meron certain conditions para pwede niyong illegally demand sila, no. Bago kumbaga kung ayaw dapat legally sila po ay makumpel
una ho dapat ay ma-establish na yung inyo pong estate o yung dominant estate must not have any access po sa public highway, maliban na lamang po dyan. Ano po? Ibig sabihin, wala na hong ibang maaring daanan. At pangalawa, ito po ay handa ho kayo magbayad, na sinabi niyo naman po, at ang granted ng isolation po ng inyong property ay hindi ho sa kagagawan ninyo. Ano po, ibig sabihin, hindi ho ninyo kasi meron kayo sana pwedeng daanan, pero in-isolate niyo po yung sarili, tayo kayo ng pader o kaya ano. Eh kung hindi naman po at ang right of way po ay ang least prejudicial to the Yes. servient estate at ito po ay kinakailangan maging sa pinakamaiksi na distansya mula sa inyong property papunta ho sa daraanan. Kung yan po ay ma-establish po ninyo ay kinakailangan padalhan niyo ho ng demand letter kung hindi ho sila papayag, no? Yan po ay based doon sa ilang mga categories na kailangan. Yung binanggit ho namin ni attorney na kinakailangan po ninyong patunayan, no? So yan po yung 4 things na kinakailangan po ninyong establish. Ayan, so malinaw, ano, ang ating naging discussion dyan. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang katanungan. Ito, naku, may kinalaman sa online lending, ano. So, pwede po bang makiusap kami sa inyo ni attorney? Huwag mo tayong basta kumagat dito sa mga online lending na ito na, yes, we know na may mga pagkakataon nagigipit po tayo sa pera. Pero kita niyo po ang ginagawa naman pagka hindi kayo nakabayad. Ano, eto. Sabi niya kasi rito, tinatawagan ako ngayon ng online loan, siguro online lending company, no? At sinabing kakasuhan daw nila ako. Pinipilit nila ako magbayad ng 20,000 hanggang ngayong buwan na lang. Nakikiusap ako, installment muna ako magbabayad dahil wala akong enough money at ayaw nilang pumayag. Ano po ang ma-advise ninyo sa akin? Ayan. So, Ako. alam mo, attorney, ang daming ganyan Very sa common online yan. na ang dali-daling, di ba, nag-entice, naghihikaya talaga na mag-loan ka sa kanila. Ang dali isang click lang, etc., di ba? Pero pag hindi ka nakabayad, eto, ano pa to yung sabi lang niya, sinisingil lang siya ngayon, tinatawagan lang siya. Marami po kaming tinatanggap din katanungan, na sila ay hinaharas online sa social media na talagang yung picture ng mga nangungutang ay, di ba, pinopost at nasabi na ito, di ba, parang ito, hindi na mabayad to, ito, ganyan-ganyan, sinisiraan, tinatawagan lahat ng mga kaibigan, no? Na nando sa phone book yata, wala paano na-access, But anyway, unang-una po, dapat po talaga magbayad. Wala naman po tayong na diyan. Kung hindi nangutang, nakinabang kayo doon sa pinautang sa inyo, babayaran po ninyo ayon sa inyong kasunduan. At ngayon, dahil po gipit din naman at hindi makapagbayad, talagang wala pong mainam kundi makipag-ugnayan kayo sa kanila. Hindi siguro natin na ipapayo yung through social media lang, Kung maaari po ninyong makapuntahan sila mismo doon sa kanilang opisina, doon kayo makapag-usap at talagang harapan na sabihin niyo na magbabayad naman kayo. Kaya lamang po, ito lang ang kaya po ninyong ibayad muna dahil nga gipit din, Mag-o-offer po kayo hanggang masatisfy po ninyo yung inyong obligasyon. Wala pong nainam kung hindi talaga makipag-usap at bukas yung linya ng komunikasyon kaysa po ignore. Lalo po kayong niyan, di ba, gagawa ng hindi maganda lalo na sa social media. Aabalahin. Yes. Kaya po, any other advice, attorney? Yeah, tsaka alam nyo ho, pag sinabi kayo ay kakasuhan, it is within their rights naman prerogative. Sana po mag-file ng kaso para kayo naman ho'y makasagot sa kanila. So balit ang hindi ho maganda ay kung minsan ho ay mayroong mga halong pananakot na hindi naman totoo na ito ay pupuntahan ka ni police ganito, ni lieutenant ganyan at may daladalang order mula sa RTC ganito, ay wag ho kayo basta-basta maniniwala ho sa mga ganoon dahil kung yan ho ay may kaso na i-file, dapat ho kayo ay nino-notify at nano-notify. Ang pinakamaganda ho yan ay kung sila ay collection agency at sila po ay law office na nagko-collect. Pakipag-usap po kayo, pumunta po kayo mismo sa kanila at kung kaya po ninyong magsama po ng inyong legal representative o lawyer para makipag-usap sa kanila ay maaari din ho dahil ay nais lamang naman po ng mga yan ay makakolekta. Dahil yan po ay mga collecting
agents ng iba't ibang mga Yes. bangko o lending agency po. At makukulit ho talaga ang mga yan. Pero dapat ho ninyong kausapin at harapin po ang inyo pong creditors na tinatawag. Yan. Okay, so ito naman ay may kinalaman din sa property, no? Sabi niya, 80 years old po ako by August. Hingi po ako ng payo tungkol sa maaari maging right ng anak ng ex-husband ko sa share niya sa conjugal property. Ito po ay house and lot namin in case na mawala na kami. Nagkahiwalay po kami noong 1996 dahil sa irreparable reason. So umalis ako kasama aking daughter. Sumunod din agad ang dalawa ko pang anak na lalaki at nag-file siya kaagad ng annulment. Okay? Bago ako umalis, nagkaroon kami ng kasunduan. Kung maghihiwalay kami, maghahati kami sa isang house and lot at magkakaroon kami ng right sa aming portion habang nabubuhay kami. At yun ay mahati lamang sa aming 4 na anak pag wala na kami. 1 taon matapos ang annulment case, nag-grant naman yun sa resolution ay carried over ang napagkasunduan namin. Kaya sa pamamagitan ng final resolution na yun, dinala ko sa LRA at pinalispendence ko sa kopya ng LRA. Nagkaanak po yung husband ko sa kanyang second wife. 25 and 15 years old na sila. Ngayon, pinag-improve ko ang half ng property namin at pinaupahan ko at yung ex ko ay tinitirhan niya at pinapaupahan rin yung half ng portion niya. So, conjugal share ng bawat isa. May habol po ba sa portion niya yung second family niya sa portion niya in case of his demise in spite of the lease pendants? Maraming salamat po at God bless you more with wisdom and faith. So, kasi natapos na, ang understanding natin, attorney, no? Natapos na yung annulment case. Tapos na. Oo. So, ano pa po yung lease pendants? Ano po yung, di ba? Ano yung, circumstances surrounding that. Kasi po yung lease pendants po, pinapatatak po yun doon sa titulo. Opo. Kapag merong nakabinbin na kaso, Yes. kasal po yan tumatakbo. Siguro, attorney, ang gusto lang talaga ng ating kaagapay dito ay masigurado na yung kanilang napagkasunduan sa korte ay masusunod, no? Ayon sa kanilang mga sa kanilang anak. Ngayon, ang nangyari, mukhang nangyari ho dito, nagkaroon sila ng annulment case na kung saan meron ding desisyon na inilabas ang korte patungkol sa kanilang conjugal property. No? Yes. Yung conjugal property po ninyo ng inyo pong asawa ay ayon ho sa batas, ay hati po kayo doon. Kaya ho nung inyo pong napawalang bisa na po at ang kasalan po na yan, ay yan po ay dinisolve po ng batas o dinisolve po na inyong conjugal property na kung saan napagkasunduan na inyong conjugal property ay inyo hong ibabahagi sa inyong mga anak. Kaya kung malinaw ho yan, na ang disposition po na to ay para sa mga anak po ninyo doon sa marriage po ninyo, ay dapat hong masunod. Ayang pong pinagkasunduan nyo na po na yan. Ngayon, dahil nag-asawa ho muli ang inyong pong dating asawa at sila ay legal naman na mag-asawa, kung ano ho yung natira sa kanya na kanyang propriedad nung kayo naghiwalay, yun naman ho ang ipinasok niya doon sa kanyang pangalawang marriage. Ano po? So kung sakali hong siya po ay mamatay at yumao na po, ay yung kanyang second family ay meron hong karapatan ng kanya pong mga anak at ng kanya pong bagong asawa doon sa kanya pong ari-arian, pero meron pa rin hong karapatan ng inyo pong mga anak doon sa kanamang mga ari-arian niya ngayon. Yes, okay? So, that's right. Yan ho lamang yan. So, tingnan niyo ho mabuti kung ano ho ang inyo pong napagkasunduan dyan sa inyo pong decision po ng korte. At maganda ho yan. Hindi lamang siguro attorney lease pendants yung tinatawag nila na ipapa-annotate niya, no? Yung mga court order doon sa mga properties. Yes. Magabayan naman po kapag sila po ay yumao na.
At maibenta, no? Mai-offer for sale sa ibang tao, no? Makita yung merong annotation doon na meron palang napagkasunduan at inaprubahan ng korte kung paano ang partihan ng mga property na naipundar nung first marriage. Ayan. Yan na lang po, no? Yung ating oras sa ating payo de asunto. Pero kung hindi nyo napakinggan yung ating kasagutan, no? Sa inyong mga tanong, pwede pong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. Kung hindi naman po namin nasagot ang inyo po mga katanungan, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado at susubukan ho namin sagutin ni Attorney Chona. Sa mga may legal concern naman po ay mag-message lamang po kayo sa aming pong Facebook page. Pwede rin ho kayo mag-send ng audio o video message. Sana video na lang para makita naman namin ang ating mga kaagapay. Ano po? At ngayon naman ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, amin pong Ama na nagmamahal at tumatangi po sa amin lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami po ay makapagsilbi sa amin pong mga kaagapay at sa mga kasamahan. Lord, we lift to you up, Lord, ang bawat isa na meron hong problema, bigatin, legal, Panginoon, at paguluhan na kanilang pong nararanasan sa kanilang isip. Lord, we pray that you would bring order in the midst of chaos, Lord, and we pray na kayo, Panginoon, ang siyang mag-establish ng iyo pong direksyon, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa mga problema, Panginoon. Ikaw ang kalang tagapagtanggol, ang mabuting tagapaghusga, the judge, righteous judge, and Lord, the defender of the weak, Lord. We praise you, Lord, for this ministry, Panginoon, ng FEBC, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pamilya, na amin pong naaabot sa amin pong tinig ni Attorney Chona. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amin at amin. Okay, salamat ulit mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa JCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan at mga social media platforms. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.